Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, it's me again, Melay at your service. So for today's video guys, magluluto tayo ng kabsa. Traditional food ng Saudi Arabia. Chicken kabsa yung lulutuin natin ngayon guys. Ituturo ko sa inyo yung recipe. Pero bago yan, kung bago pala dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, i-hit mo na din yung bell notification dyan sa baba guys para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung recipe ng chicken kabsa at kung ano yung mga seasonings or gagamitin natin sa pagluluto dito. So, ito yung dapat nating i-prepare guys sa pagluluto natin ng chicken kabsa. Kailangan natin ng turmeric powder, coriander powder, cumin powder, curry powder, black pepper powder, chili powder, paprika, 1 stick of cinnamon guys, and paminta na dahon, 4 na cloves, and eto butter, garlic, onion, at saka black na lemon guys, black dried lemon. Kailangan natin yan. Kung wala kayong black, may brown dried lemon guys. At kailangan din natin ng tomato na binilend guys, at tomato paste. Kailangan natin ng oil, tubig, at saka bigas. Itong bigas na to guys, pinasok ko na siya. Kailangan mo siyang hugasan ng mabuti at isok mo siya guys sa tubig para guys, para maganda siya lutuin. So basmati rice pala ang gamit ko dito guys, at meron din akong kabsa mix. So ngayon guys, mag-prepare tayo ng pot. Ayan, painitin lang natin ang pot na to guys. Pagkatapos, ilagay natin yung oil. Ayan. Tapos, pag mainit na siya, ilagay naman natin yung butter, guys. So, ganito lang yung gagawin natin, guys. So, next, ilagay natin yung garlic, guys. Ayan. Hintayin lang natin na mag-brown. Then, next naman, ilagay natin yung onion. So, hintayin lang natin hanggang mag-brown ang onion, guys. Ayan. So, next naman guys, kapag nakita nyo na nag-brown siya, ilagay naman natin yung mga seasoning guys. Ilagay mo na lahat. So, next guys, ang gagawin natin guys, ilagay natin yung chicken natin. Ayan. So, ganyan yung pagkakat niya kasi cut na talaga yan siya nung pagbili. So, yung tamang pagkat talaga niyan, i-half mo lang yung whole chicken guys. So, ito nga yung nabili ng amo ko. So, ganito yung pagka-slice niya. Ilagay mo lang siya lahat dyan guys, hanggang maluto siya sa sarili niyang mga seasoning guys. Pagkatapos at ganyan, i-mix mo lang siya. I-mix mo lang siya, pagkatapos mo siyang i-mix guys. Mix mo lang siya. Pagkatapos mo siyang i-mix, takpan mo siya saglit. Mga 5 minutes or mga ilang minuto lang guys. Takpan mo siya. Pagkatapos ng ilang minuto guys, tingnan mo siya at i-flip mo yung chicken guys. Kasi magpa-brown yan guys eh. Ayan. I-flip mo lang siya. At pagkatapos, takpan mo ulit hanggang parang naluluto-luto na siya guys.
Pagkatapos guys, kung luto na siya, yung parang naluto na siya, ang next mong gagawin ay ihalo mo yung tomato na binilend mo guys. Ayan, ihalo mo sa chicken at i-mix mo lang din ganon. So, next naman is ilagyan mo ng tomato paste guys. Ayan, para parang red din siya. So, pagkatapos niyan, ano na guys, pwede mo na siyang takpan ulit. So, ayan, pagkatapos mo siyang takpan ng ilang minuto guys, i-mix mo siya. So, ang next mong gagawin is lalagyan mo na siya ng 1 cup na water guys, warm water. Or depende guys hanggang ano guys, depende kung gaano karami yung manok na niluto mo. So parang ganyan lang karami yung tubig niya guys. Hindi masyadong marami, hindi din masyadong contest. Pagkatapos ihalo mo na din yung ano guys, kabsa mix. Kung meron kayong kabsa mix guys, ihalo nyo na rin yun. Hindi naman talaga kailangan ng kabsa mix. Pero kung gusto mo talaga yung maging tasty yung kabsa chicken nyo guys, mas magandang may kabsa mix guys. Ayan, ihalo mo lang siya ulit. Pagkatapos mong paghaluin yung kabsa mix guys, at saka yung water, takpan mo siya ulit. At hintayin mo siyang maluto yung chicken guys. So mga 30 minutes mo siyang hintayin at maluto yun. Talagang maluluto yung manok na yan guys, bago mo alisin yung manok. So habang hinihintay natin na maluto yung manok guys, kukuha tayo ng baking pan at lagyan natin ng aluminum foil guys. Dito guys, natin lulutuin yung manok na maluto dun kanina, yung hihinintay natin. Dito natin iluluto ulit at ilagay sa oven. So bago natin yun guys, prepare muna tayo ng ganito. Lagyan natin ng konting mantika para hindi siya masyadong magdidikit mamaya pag maluto natin siya. Ayan, ganyan lang yung ginagawa ko guys. Tapos pag matapos yan, at ilagay lang natin, hintayin nating maluto yung manok. So, ayan na guys, natapos na yung 30 minutes na nating paghihintay. So, luto na yung manok natin. Ang gagawin naman natin ngayon guys, alisin natin yung manok. Ayan guys, alisin natin yan. Kasi yung tubig ng niluto natin dito sa manok na to, ay yun din yung iluluto natin doon sa bigas guys, sa basmati rice. So, alisin natin siya at siguraduhin natin na hindi natin maisama yung tubig nito guys, itong sauce na to. So, kailangan natin ng strainer. Gumamit tayo ng strainer, guys. Ayan. So, alisin lang natin lahat. Yung chicken lang talaga, guys. At pagkatapos is, i-bake natin tong chicken na to, guys. Ilagay natin dun sa prepare natin na baking pan. So, pagkatapos natin guys, na i-separate yung manok guys, iluto naman natin yung bigas dito, yung basmati rice na pinasok natin kanina guys. So, ayan, ilagay lang natin dito lahat at para maluto siya guys. Parang nagluluto ka rin lang ng rice. Ayan. So, ganyan lang guys. Pagkatapos, i-mix mo lang siya konti at takpan. At hintayin mo siyang ma-dry. Kailangan mo siyang i-low heat guys. I-adjust mo yung apoy. Iluhit mo lang para hindi siya, hindi siya masunog sa ilalim.
So, habang hinihintay nating maluto yung rice guys, eto namang chicken na siniperate natin kanina, ilagay naman natin to sa, ilagay naman natin to sa oven para mag-dry siya. Yung parang maging brown or barbecue ba, kumbaga guys. Ayun, so, ganyan lang, i-fry lang natin siya. So, kung parang feeling mo kulang yung sauce guys, ang gagawin mo, dagdagan mo ng sauce sa ibabaw. Ito kasi hindi ko na siya nilagyan kasi sobra-sobra na yung sauce niya. So, kung feeling nyo yung manok nyo guys is kulang pa siya ng sauce or parang gusto mo pang dagdagan mo siya ng paminta sa taas guys, yung mga seasoning, lagyan mo lang siya. Tapos, ilagay mo sa, ilagay mo siya sa oven. Hanggang sa tingin mo is parang nagba-brown na siya, parang crispy na yung nasa taas niya. So, ayan guys, naluto na yung rice natin at saka naluto ko na din yung chicken natin sa oven guys. So, pagkatapos na yan guys, ilagay natin sa ibabaw ng kanin yung manok na naluto natin. Ayan, ganyan yung mukha ng chicken kabsa natin guys, ganyan. So, ilagay lang natin yan sa ibabaw at ilagay natin sa luhit lang guys. Luhit lang siya at sa tingin mo yung parang okay na talaga siya guys, i-off mo na yung apoy. Hayaan mo na lang siya at i-prepare mo na siya. Pwede mo na siyang i-prepare sa hapagkainan ninyo. So, ayan na guys. Ayan na yung mukha niya. Ganyan na yung kabsa rice natin guys, natapos na. So, ayun guys, tapos na yung niluto natin na chicken kabsa. Hanggang dito na lang ang video na to guys. At sana huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe guys. At i-hit nyo na din yung bell notification dyan sa baba guys para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!